Hi guys! First time ko nga ulit mag-try ng hot pot after pandemic. Na-enjoy nga namin ni Kelvin. We were literally raving afterward. Parang kakalabas lang namin ng sinehan o kakatapos lang ng exam. Tingnan nyo naman yan. Nakikita ko lang dati sa mga vlogger. Papaikutin yung meat sa chopsticks, dip sa soup, then sa sauce. Sarap! Sarap yung sauce, no? Makalimutan ko, share ko sa inyo yung ingredients ng sauce na to. So, kompleto yung mga sauces nila, guys. From meat, lamang loob, seafood section, pasta corner, vegetable section, nakakatuwa kasi parang mamamalengke ka lang. From market to table yung peg. Japanese station, napakaraming drink selection, hindi ka magugutom, di ka din mauuhaw. At syempre, dessert. Kailangan baon mo din si magtanong kasi kung hindi mo malalamang meron palang salmon sashimi kasi by request siya. Dito nga yan sa Four Seasons Hot Pot City, SM MOA Seaside. So, sobrang pagmamadali ko nga 3 bagang na ibaon ko kasi hindi ako makapamili. Hindi yan take out sa buffet, baon ko yan kasi takot magutom. Healthy kasing snack to. Nuts and seeds and dates. Kaya kung interested kayo, share ko yung link dyan sa comment section. Wala naman ako pinagmamalaki dyan. Yung cystic pimple ko lang na matutuyo na dahil sa ginagamit kong LED light. Mamaya makikita nyo sa dulo ng video na to. Medyo late na kaming dumating, galing pa kasi kaming Laguna. At sa mga shy type dyan, huwag kayong mahiya dahil by request itong salmon sashimi. Kailangan natin kunin yung mga mahal para mabawi natin yung 1,000 plus na ibinayad ni Papa kada person. Ito nga, habang waiting kami na mailipat ng table ni Kevin kasi medyo masikip, inuna ko muna syempre yung mga ready-to-eat food nila. Mostly Chinese dishes. Masarap naman yung mga lutong ulam nila. Medyo tough lang yung salt and pepper pork para sa akin. Kumuha din ako nitong kimchi and the dongpur pork had that chewy patatim vibe. Once they refilled, the menu rotated. Di nga ako nakakuha nung mapo tofu, pero okay lang. Gaya ng mga ibang ready-to-eat food, tinikman ko din lahat ng pasta. Parang menu sampler yan. Small portions lang talaga para mas sulit at matikman ko pa yung iba pang menu. From the Teppanyaki station, kuya served pork only, no veggies, but it was tender and flavorful. Yung pansit at yung maki, so decent but not mind-blowing. They've got more than 4 broth choices. We went for sinigang and satay. Eto, binigyan din kami ni kuya ng tempura. At itong special sauce nila na egg yolk. Syempre, nuluto na natin yung mga pinagkukuha natin. Vegetables, mushrooms, seaweeds, balls, at iba pa. Next yung tempura naman. Dipped it in the classic tensuyo sauce. Still crispy and was enjoyable, though not the best I've had. Still solid. I also eat salmon sashimi from time to time. The slices are on the smaller side but taste okay. Just not as rich or flavorful as some I've tried before. Ito pala yung special sauce na binigay nila. Meron yung egg yolk. Halo ko na nga kay Kelvin. And for the main event, first timer beef twirl. Twirl the thinly sliced beef. Swish it in your personalized broth. Then dunk it into your special dipping sauce. That's where the magic lies. It's all about the perfect combo. Broth plus sauce. Pure deliciousness. Sarap! Tumawa. Sarap! Sarap yung sauce, no? First time nga mag-twirl kaya medyo kabado. Tinuruan ko pa nga si Kelvin. Yan! O diba, sobrang na-enjoy ko talaga to, hindi naman halata yun, no? Plus, sobrang lambot din nung kanilang beef chuck ay hindi na ako nagpa-order ng pork kasi sulit ka na dito sa beef. Plus, mababawi na din natin yung binayad ni Papa. Sarap nung ginawa ko. Sauce ang galaw. The sauce. Ang sarap. Pero ang init. O diba, paulit-ulit ko nga yung ginawa. Swirl, dunk, dip. Paalala nyo, tuturo ko mamaya sa inyo yung special sauce ko. Their broth base is mild, bland by design to let your sauce and veggies shine. Okay din para ikaw na yung bahala magtimpla, paasimin mo. You can load up on different mushrooms for added benefits at kung anong trip mong gawin. Ito. Kainin niya yung fungus, guys. Siyempre. Kita mong galing sa hotpot. Ikaw pala mga... Gusto mo ba? Ayoko eh. Vlog ko na yung mga food doon. Papakita ko sa kanila. Bakit ah? Oo, kung gusto mo lang naman. Kung ayaw mo eh. Bahala ka. Ayaw, di ma! Weekday buffet rate is 1,028 pesos net. Weekends and holidays is 1,138 pesos net. VAT and service included. And yes, Four Seasons is indeed part of the Vikings group alongside Tongyang and New by Vikings. Ako ng mga different kinds of mushroom and fungus. Dito yung mga sauces nila guys ngayon. Titimpla ko ng sake. Ito na nga guys, tuturo ko na sa inyo yung ginawa kong sauce. Pinagalo-halo ko lang yung satay, garlic, spring onion, black pepper, peanut butter, hoisin, konting vinegar, and wow, nailed it! Charot lang pero masarap talaga, kaya try nyo. So if nahihirapan kayong mag-isip, eto, try nyo na lang tong 4 Seasons Special Mix.
Ayoko pa nga rin tantanan itong beef choc ay dahil konti pa rin naman talaga yung nakakain ko. Pero yung last order namin, medyo naiba na yung quality. Konti na lang din yung marbling and hindi na ganun kaganda at di na ganun kalambot. Compare din sa mga naunang binigay nila, pero okay pa din. Try the black mussel, soft ocean fresh, mildly briny, really good. Snapper fish, a bit fishy for me. Drank their 0-calorie canned sodas and signature Four Seasons drink. Not usually my thing, but we had to make every peso count. Heads up, buffet stations close strictly at 2:30 p.m. Even if you're still there, they'll remind you. Good thing Kelvin grabbed ice cream and 2 chocolate cakes earlier. Otherwise, mamimiss namin yung dessert. The ice cream flavors, the avocado tasted like real avocado. Not artificial. The white one, we weren't sure. Cream cheese vibe, still pretty good. Chocolate was smooth and not too sweet. Cakes were decent, fine for pairing with the ice cream, parang brownie a la mode. Try nyo. Syempre, for my honest review, honestly, the cooked food selection here is not massive. If you have been to their Cubao branch, nakita nga namin may roast beef and lechon. Wala sa MOA branch. Comment down below kung meron pa rin sa Cubao. Personal favorite on the meat selection is the beef choc ay, lalo na yung mga unang serving. Super lambot, basta tama yung luto nyo, mabilisan lang. The hot pot variety is on point. Broth options, veggies, seafood, dim sum, balls. Not to mention the drinks lineup is solid. And desserts, while simple, still taste good. Ice cream isn't gourmet, but hits the comfort spot. Overall, it's definitely worth trying. Sulit for the price. Lalo na kung yung mga mahal yung kinuha mo. Kaya kung mahilig ka sa sabaw, naku, itry mo na to. After eating, syempre maglakad tayo para matunaw yung ating mga kinain. At hindi mag-spike ang ating mga sugar. We walked around MOA Sky Park. Huge open field, Zodiac statues, dog playground, kids play area, walking track. It's a buffet trip with bonus chill trip. At uwian time na nga. Thank you talaga kay Papa dahil siya ang nanlibre sa amin. Sa uulitin na food trip, guys. Di ba masarap talaga lalo na pag libre? At nung patulog na nga kami, ito yung sinasabi kong secret, ba't natuyo agad yung aking cystic pimple at di na umusbong yung isa pang kasunod. Ginamit namin yung binili kong LED face mask sa Shopee. Gumaya na nga itong si Kelvin. Anong pogi mo dyan, Lord? Pagkaganyan, babe. So, di mo natatanggalin to. Wag.